Magandang gabi sa lahat ng inyong mga solid Sindak Short Stories listeners. Itago niyo na lamang po ko sa pangalang Naynay. Ang aking hikwento ay mahigit 22 taon na ang nakalilipas. Nangyari po ito noong ika-7 taong kaarawan ng aking pinsan. Pero bago po mangyari ang laman ng kwentong ito, ay ilalahad ko muna ang ilang kaganapan bago sumapit ang birthday ng pinsan ko. Since nasa isang compound kami na nakatira lahat ng pamilya sa father side at may isa kaming kababatang naging kaibigan na kasama dito sa kwento ko. So nagkayayaan po kami, mga pinsan, kapatid at yung kababata namin na mag-swimming. Meron po kasing pool na malaki doon sa amin at doon namin napagdesisyonan na magsipaglangoy nung araw na iyon. Ang saya-saya namin ng isang buong maghapon hanggang sa kinagabihan, napaka-weirdo ang nangyari sa akin, Sir Red. Base sa kwento ng aking ina, pinagsasampal daw niya ako para tumigil sa pagsisisigaw ng napakalakas. Hindi naman daw ako nananaginip sapagkat gising daw ako, Sir Red. Ayon pa sa kanyang sinabi, tinanong niya ako agad pagkabalik ng aking ulirat at ang sabi ko, anong nangyari? Hanggang sa napansin ko na nga na nasa harapan ko na rin ang aking kapatid at si Papa. Wala talaga akong matandaan, promise, na ako'y sumigaw ng panahong iyon. Kahit nasa 7 years old pa lamang po ang aking edad noon, maliwanag sa aking alaala na wala naman talaga akong natatandaan na sumigaw ng gising at walang dahilan. Pero habang ako'y tumatanda, Sir Red, itong partikular na senaryong ito ang parang nakikita ko o nakita nung panahon na sinasabi ni Mamang sumisigaw ako. Madilim. Parang may nakikita akong isang entity pero hindi ko maipaliwanag. Basta't madilim. Kinabukasan nga, ito na yung 7th birthday celebration ng aking pinsan na hindi ko rin po talaga maunawaan kung bakit nagkaganito na siya pang nagdala ng trauma sa aming magkakapatid hanggang sa ngayon na malalaki na kami. So balik tayo sa 7th birthday ng aming pinsan at kami nga din po ay naimbitahan ng aming mga tiyuhin at tiyahin. So bandang Marikina po ito naganap pero hindi ko na po babanggitin ang specific na lugar. Baka katakutan kasi kung sakaling mapapadaan ka rin dito. So talagang usual na celebration, masaya, kantahan, tawanan dito, kwentuhan doon, kainan dito, inuman doon. Mga bandang hapon nang bumaba kaming mga bata sa ilog na katabi lamang ng bahay nung pinsan naming nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Doon ay may kinuhang janitor fish ang aming kababata na itago na lang natin sa pangalang Fon. Hanggang sa nagkayayaan na para umuwi ang isang tita namin at ipinaalam kami magkakapatid na sa kanila na sumabay. So sina Papa at Mama ay pumayag sapagkat kampante naman sila at kasama rin naman namin ang pamilya rin namin mismo. So sina tita, kasabay kina Tito James sa jeep sumakay. Yung isang tito nga din po namin ay hindi na rin sumama sa pag-uwi sapagkat dediretso na lamang din daw siyang magtrabaho sa kanyang auto shop. So uwian na po noon, Sir Red, at nakasakay na nga kaming lahat sa iisang jeep na minamaneho din ng isa pa naming tiyuhin na tatay naman nito nung birthday celebrant. So nagpatugtog sa jeep nang napakalakas yung tiyuhin naming iyon at nagkakantahan pa ang mga nasa loob. Ang saya-saya din namin nung umuwi. Ang tito namin ay nakainom pero kaya naman po niyang magmaneho. Hanggang sa out of nowhere, bigla po kaming natahimik at ang jeep na aming sinasakyan ay tumagilid.
So lahat ng nasa loob ay nataranta at kitang-kita sa bawat isa ang takot. Ang nakatatandang pinsan namin ay nakasabit kasama ang kanyang kaibigan na parang kaibigan na rin nila papa at mama at maging ng aking mga tiyuhin at tiyahin. Family friend kumbaga. So ang aming nakatatandang pinsan ay nagsisisigaw dahil sa may nakita daw siyang tumutulong likido. Kaya't natakot din siya sa pag-aakala na ito ay gas. Tumawag na ang ilan naming kasamang kapamilya kina mama at papa at ipinagbigay alam ang nangyari sa amin. Hindi namin kasama sina papa dahil sa nauna na sila at may kasama kaming matanda who is our lola at ang kanyang manugang na may dinadala pa sa kanyang sinapupunan. Ganon din ang anak niyang 1-year-old pa lang nung panahong iyon. So fast forward si Red. Ang sabi pa ni Tito na dumiretsyong nagtrabaho sa kanyang auto shop, bigla daw siyang may nakitang nagtatakbuhang mga bata. Sa tapat daw ito nung lababo ng auto shop niya na kung saan siya naguhugas ng kamay ng sandaling iyon. Kinilabutan daw si Tito dahil alam niyang walang tao sa bahay kaya imposibleng may mga bata na parang nagtatakbuhan sa loob ng kwarto. Nang makauwi na nga sina papa ay merong sumalubong sa kanilang isang masamang balita at ito nga ay yung tumagilid ang aming sinasakyan at muntik nang mahulog pa sa bangin. Ang kwento ni na mama, habang nasa biyahe daw sila ni na Tito papunta sa pinangyarihan ng aksidente ay sobrang kaba at takot ang kanilang nararamdaman. Ngunit hindi sila nagpagapi bagkus ay nagdarasal pa nga. Nang makita namin silang dumating ay agad kaming tumalon sa tumaob at nakaharang na jeep at kami ay agad na yumakap habang umiiyak sa aming mga magulang. Ang tanging nasa isipan ko lamang noon, Sir Red, ay ang katotohanan na kung sakali man na lahat kami ay nasawi sa pagbulusok ng aming tumaob na jeep patungo sa malalim na bangin, magiging napakalungkot na ng bahay namin. Sobrang pasasalamat talaga namin, Sir Red, sa Diyos dahil kahit papaano na aksidente man kami sa ganoong paraan ay hindi ito kumitil ng aming buhay. Makalipas nga ang ilang araw, lumabas ang investigasyon. Siguro dahil sa sobrang takot ng aming tito kung kaya't siya ay nagtago. Wala namang ibang sinisi at tinignan na anggulo ang mga investigador kundi si tito ko na nagmamaneho ng nakainom. Pero kung pagbabasihan lamang ang mga sinabi ni Tito nung araw na iyon, natatandaan ko na nawalan siya ng kontrol sa pagmamaneho dahil meron daw biglang dumaan o tumawid na hayop at hindi niya alam kung saan ito nanggaling. Agad niya na kinontrol ang manibela kung kaya't tumagilid ang aming sinasakyan. Doon namin napag-alaman na madami na rin ang naaaksidente sa naturang lugar at maswerte nga daw kami ayon sa pulis na nag-imbestiga dahil kung hindi malamang isa na kami sa titirikan ng kandila sa naturang lugar. Sobrang takot at trauma ang naidulot ng pangyayaring ito kina mama at papa. Nadala nga namin ito hanggang sa kami tumanda at nag-aaral na. Pero sa bersyon naman ng aking tiyuhin, base sa hindi na lamang daw niya isinalaysay sa bawat isa sa amin na naroroon, hindi lamang daw basta hayop ang nakita niya na tumawid. Mas malaki daw ito sa ordinaryong kalabaw. Mabilis din daw ang pagtawid nito na animoy split seconds nga lang daw ang itinagal kung kaya't maging siya ay nagulat. Hindi ko na alam, Sir Red, kung alin ba ang paniniwalaan ko pero magkagayon man, ligtas kaming lahat at sapat na iyon. Sa ngayon, Sir Red, ay nagsipagtapos na rin po kaming lahat sa pag-aaral at kahit papaano ay nagkakaroon na rin po kami ng balik kumbaga sa aming mga magulang. At marahil isa ito sa mga pinaka-purpose kung bakit hindi po kami sinawing palad sa naturang aksidente noon.
Dito ko na po muna tatapusin ang aking kwento. Basta't ang aking ipapayo lamang po sa mga biyahero at biyahera na katulad po namin, lalo kapag halimbawang kasama ang buong pamilya, magdasal muna bago bumiyahe. Isaalang-alang rin ang pagbibigay ng respeto sa mga bagay o lugar na madadaanan ng ating paglalakbay. Ang iba ko pa pong karanasan, Sir Red, ay akin pong ibabahagi sa mga susunod pa pong episode, kaya abangan na lamang din po syempre ng inyong mga solid na tigapakinig. Once again, ako po si Naynay. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.